Dahil sobrang tagal ng sahod natin ngayon, magluluto tayo ngayon ng mura pero syempre masarap na pang-ulam. Yan. So ito yung pala yung pantawid natin, pantawid gutom. Yan. So ito yung ginagamit natin kapag pecha de peligro na. So lagi tayong may stock nito San Marino. So gagawin natin tong lumpiang Shanghai. Yan. Murang-mura lang tong ating menu for today. So hindi naman to aabot ng 150 pesos. At marami ka nang magagawang lumpiang Shanghai rito. Yung huling sahod kasi natin December 23 pa, 2023. Anong petsa na ngayon? So bali 19 days or 20 days tayong mag-aantay bago tayo makasahod ulit. Yan. So kaya naman tagtipid muna tayo sa ulam ngayon. So ayan si Asho sumisimple pa ng coffee jelly. Kaya sumakit yung ngipin hilig sa malalamig Simple kumain At syempre kahit templado na at may lasa na yung ating gagamiting San Marino, titimplahan pa rin natin to para mas masarap yung ating magiging lumpiang Shanghai. So ayan at si Icy na rin yung titimpla nito para mabihasa na to or mahasa na talagang magtimpla ng ating mga niluluto. Naglagay rin pala si Icy rito ng sesame seed. Yan yung binusa nating sesame seed at syempre sesame oil para mas malasa yung ating lumpiang Shanghai. Sakto nga rin pala to pang handaan. So kung magsha-Shanghai ka gagamit ka ng isda, ito na lang gamitin mo kaysa bumili ka ng galunggong o kaya yung bangus. So ito may lasa na, mura pa. Hindi nga pala to sponsor ng San Marino pero San Marino baka naman. At ayun na nga, hirap na hirap pa rin si Icy magbukas ng itlog Baka daw kasi masama yung mga durug-durug na shell kagaya nung una niyang pagbabati ng itlog Yung scrambled egg puro balat ng itlog So ayan at pagkatapos nating mahalo isama na natin dito yung ating San Marino. At lagyan na rin natin to ng kinchay para mas malasa. Ito kasi yung secret weapon dyan, yung kinchay talaga. Ito yung nagdadala nung sarap nung Shanghai natin. Pati na rin okoy, pag gagawa kayo ng okoy, dapat laging may kinchay. At gagawa nga rin pala ako ng Shanghai version ko. So naisip ko lagyan ng keso yung aking lumpiang Shanghai. Kaya naman kinadkaran na natin to ng maraming keso. Yan, tignan natin kung mas masarap kapag may keso. So sila ayaw nila ng may keso kaya gagawa sila ng sarili nila. Ganito pala natin na ibabalot yung ating lumpia. Yan, so bali kinalat natin yung sahog para kapag nirolyo natin kada layer may sahog, hindi yung puro balat. Ayan, at medyo malaki yung nagawa nating lumpiang Shanghai. Yan, pero tuturuan na rin natin si Icy gumawa or magbalot ng lumpia. Yan, para matuto na rin to at makapagbalot na rin siya ng sarili niya. Yan, tumpok mo lang. O yan, tsaka mo tiklopin. Yan. Tapos tiklopin mo yung kabilang dulo. Tiklopin mo muna yung kabilang dulo. O yan, tsaka mo rolyohin. Ayusin mo yung rolyo, ayun o. Basahin mo yung tubig. Yung gilid hindi pa nakayos yung gilid. Yan Balik mo muna, balik mo. Stress 52415 yan. Basahin mo. Basahin mo yung laway mo. Basahin mo yung laway. Ayan, okay na yan. Laki Ganyan, natudurog na. Huwag mo na basahin. Lalaki ng gawa niya. Icy. Hindi pare-parehas ang sukat. At ayan, pwede na rin yan kahit hindi pare-parehas ang sukat. Pang-ulam lang naman yan, hindi naman yan pantinda. So kaya si Icy na rin magpiprito ng ating lumpiang Shanghai. Yan sa akin yung pinakamalaki dyan yan. So kapag medyo katamtaman lang yung gagawin nyo, marami talaga kayong mababalot dito.
Pwede rin tong ilagay nyo lang sa freezer nyo para pag gusto nyo kumain ng lumpia, meron na, ipiprito nyo na lang. 2 hanggang 3 lumpiang Shanghai sa isang kainan. Solve ka na rito, hindi nalugi yung 150 mo. Ang dami nyo pang makakain lumpiang Shanghai. Kaya subukan nyo na rin to, panalo to. Thank you for rushing. Ang sarap!